universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, sa Banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang masaya, pinagpala, masaya at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Feby Ann at nandito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Ang ating pong kapahayagan ngayon ay meron pong title na Tahanan, na ibig sabihin ikaw at ang Panginoon. Ngunit bago po ako magsimula ay nais ko muna pong magbigay ng isang pananalangin upang anyayahan po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo at sa mga pagkakataon ito, hingin po natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na banal at hindi nagbabago, ang Diyos na dakila na siyang laging naririyan para sa lahat ng kanyang mga anak. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, na sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, humihingi po kami ng awa at pagsiyo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming karumihan at sa lahat ng aming pagkukulang. At linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang kahabagan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pahiram mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala sa mga pagsubok na aming nararanasan, O Diyos, na patuloy na binibigyan mo ng solusyon at patuloy mo kami pinagtatagumpay. Maraming salamat, Panginoon, sa malakas na pangangatawan, sa kinakain namin sa araw-araw, at sa araw na ito, Panginoon, sa mga darating pang sandali. Ipinagpapasalamat po namin, Panginoon, sa iyo ang lahat ng bagay sa aming buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang kapahayagan mo ito. Ikaw po ang Diyos na makita at maluwalhati. Ang mga buhay mong salita, Panginoon, ang siyang magrema sa aming puso't isip, at ang mga buhay mong salita na siyang maging kaaliwan, Panginoon, kapayapaan, kapahingahan sa buhay ng bawat isa makakapanood at makakapakinig, Panginoon, sa tinig na ito. Ikaw po ang Diyos na mangusap. Hipuin mo ang puso't isip ng bawat isa. At dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo po ang iyong abang lingkod. Lagyan mo, Panginoon, ng langis sa banal, Panginoon, ng aking labi. Ikaw po ang Diyos na mangusap sa puso't isip at kaluluwa ng bawat isa. At maramdaman po, Panginoon, ang mayamang pakikisama ng Espiritu Santo sa mga pagkakataon na ito. Bigyan mo, Panginoon, ng kapahayagan mo ito ng triple portion of anointing at ang banal na Espiritu Santo, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa. Take over, Holy Spirit, and speak of Jesus. Inaangkin ko, Panginoon, ang 100% katagumpayan ng kapahayagan mo ito, na ang lahat na makakapanood, ang lahat, Panginoon, na makakapakinig ng tinig na ito, taabutin ng tinig na ito, ay mararanasan, Panginoon, ang mahiwagang, mabiyaya at pagpapala mo, Panginoon, na punong-puno, O Diyos, ng himala, tanda at kababalaghan sa buhay na ibinigay mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Inaangkin ko po ang katagumpayan na kapahayagan mo ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Praise God. At ang gospel po natin sa kapahayagan ng Panginoon tungkol sa tahanan, ikaw at ang Panginoon, ay hahanguin po natin sa Psalm 91, 1-16 at 2 Chronica 7:13-14. Ang sabi sa Salmo 91, ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nagutan. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay ay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel at silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan.
Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit na ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, hindi ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At sino mang tao ako'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakiluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Sa 2 Chronicles 7:13-14, maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At ito pong kapahayagan ng Panginoon na tungkol po sa title po na mapapakinggan natin tungkol sa tahanan na ikaw at ang Panginoon. Ang gospel po na kinuha natin ay tungkol po sa awit ng pagtitiwala sa Diyos sa Psalm 91, 1-16 at 2 Chronicles 7:13-14. Ito po yung mga pangako ng Panginoon sa ating buhay na ang tahanan natin ay ang ating pong buhay, ang ating pong Panginoon. Na ikaw at ang Panginoon, ang magiging kanlungan mo ng iyong buhay ay ang buhay na kapangyarihan ng Diyos, at ang Diyos ang magbibigay ng kapahingahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto ko muna rin pong batiin ang bawat isa ng Happy Valentine's Day po sa bawat isa sa atin sa araw po ng mga puso na ito. Pagpalain po ang lahat ng umiibig at maramdaman po ang pag-ibig ng Panginoon na walang kapantay. Ang pag-ibig po ng Panginoon na ibinibigay sa bawat isa sa atin. At ang buhay daw po natin sa araw-araw, isang biyaya na tayo gumigising na kasama ang Diyos ay malaki pong biyaya at pagpapala. At ang magkaroon po tayo ng malakas na pangangatawan ay isang napakayaman po na regalo ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? So, ito pong tahanan na ikaw at ang Panginoon ay ibinigay pong kapahayagan ng Diyos upang ipaunawa po sa bawat isa sa atin na ang Panginoon po ang ating magiging kapahingahan. At sa paghahanap po natin sa labas, hindi po natin namamalayan ang hinahanap po pala natin ay nasa atin ng mga puso, na kapag sisiyasatin po natin sa ating buhay ay tunay po na mararamdaman po natin ang kabutihan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kanina pa po tayo nadidistract ng mga distraction, pero biyaya po ng Panginoon dahil patuloy na pinapagawa po niya ang dakilang mission niya at hindi papayag ang Diyos na hindi maganap o maipahayag ang kanyang mga buhay na salita. Praise God. At ang tahanan daw po, ang pinakamaliit na komunidad sa lipunan na kung tawagin ay pamilya. At itong maliit na ito ang pinagmumula ng halaga ng ating buong pagkatao. Binubuo ang tahanan ng nanay, tatay at mga anak. Sa tahanan din po nagsisimula ang lahat sa ating buhay. Hinuhulma tayo bilang tao sa loob ng tinatawag nating tahanan ng mga pangaral ng magulang, respeto, pag-unawa, pagkakaisa, pagpapatawad at higit sa lahat ng pagmamahalan. Diyan po yan tinuturo sa loob po ng tahanan. Subalit lingid po sa ating kaalaman, hindi po lahat ng may nanay, may tatay at may mga kapatid ay nakakaranas po ng masayang pamilya. Ang iba po kasi lumaking walang nanay, lumaking walang tatay, at kung pinapalad pa nga po ay talagang walang-wala na sa lolo't lola lang nakatira or sa malalayo pong kamag-anak, o kaya lumalaki po o lumaki sa lansangan ng iba. Ito po yung mayroong mga magulang na hindi po pinanagutan ang pagiging magulang dahil takot po sila sa obligasyon. Amen po ba? At ang mga tao pong nakaranas ng ganito na parang sinubok agad ng panahon, ito po yung mga taong hindi buo ang pagkatao. Marahil po parang nakikita natin na buhay, malakas, pero sa puso po ng bawat isa na nakaramdam ng ganitong parang traumatic ang nakaraan, akala lang po natin malakas, matatag, pero hindi po buo ang pagkatao niya. Palagi po yung may hinahanap.
palagi pong may kulang, may hinahanap na sasapat sa puso't isip na kahit anong pagpapanggap po sa sarili ay hindi po maikakaila na naghahanap ng pagmamahal o ng tahanan na mauuwian. At sa ganito pong karanasan naman, kapag po nakaranas tayo ng mga traumatic na nakaraan, ito po yung nahuhulma tayo bilang tao, pero matatag tayo sa mga karanasan, matatag po tayo sa malakas tayo sa ating buhay. Subalit sa puso po natin, alam natin na may kulang. At ang mabuhay po ng ganitong karanasan sa buhay ay nakakapagod. Nagkahanap kasi tayo sa labas na parang meron po tayong inggit na nabubuo, na inggit tayo sa family, na inggit tayo na meron tong nanay at tatay. Nagkakaroon po tayo ng pagtatanong, bakit ako hindi ganon? Bakit ako hindi ganito? So sinisisi po natin ang Panginoon. So nakakaranas po tayo ng paghanap sa labas ng tahanan. Nasaan ba yung tahanan ko? Bakit ako walang ganito? So nagtatanong po tayo sa Diyos, bakit nakakaranas po tayo ng ganito? So yun nga po, sa mga karanasan po natin, nahuhulma tayo ng ganyan sa pagiging pong malakas at matatag. Pero hindi po lahat ng matatag ay hindi napapagod. At hindi po lahat ng malakas ay masaya. Ang mabuhay po sa sariling lakas na walang kasamang Diyos ay ang buhay na punong-puno ng kalungkutan. Empty, walang halaga ang buhay. Pag wala ka pong pamilya, tapos wala ka pang Diyos, saan nga po tayo papunta niyan? Hindi na po natin alam. Malakas lang po tayo, matatag lang po tayo sa mga karanasan, pero wala tayong walang kasapatan yung ating puso at isip. So wala tayong mauwian. Parang kapag ganun po yung mga karanasan natin, traumatic ang nakaraan, naghahanap po tayo sa buhay natin ng kapahingahan. At hinahanap natin siya sa tahanan. Hindi po natin makita kasi hindi siya kayang ibigay sa atin ng mga tinuturing nating pamilya. So saan po ba talaga ang tahanan? Ang mga tao pong pinatatag ng panahon ay kayang mabuhay sa sariling lakas. Pero alam sa sarili at hindi may kakaila sa puso't isip na hindi nga po masaya. Mapala daw po ang lumaki sa hirap, sa mga pagdurusa, mga taong buong buhay naghahanap ng kalinga at pagmamahal, at ang mga taong inaapi dahil Diyos daw po ang kakampi. Amen po ba? Dito po sa gospel po na binasa natin tungkol sa Salmo 91 at sa 2 Chronicle, ito po yung kapahayagan ng Panginoon na may pangako ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Ito po yung awit daw ng pagtitiwala sa Diyos, na pangako ito ng Panginoon, punong-puno po ng pangako ng Panginoon ang kapahayagan nito, na kapag uunawain natin yung mga salita ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng kalakasan, meron po tayong masasandigan na kahit solo lang tayo sa buhay natin, wala man tayong tahanan ng masasabi, wala man tayong pamilya na matatawag, kasi lumaki po tayo na puro trauma yung nakaraan natin. Meron pong Diyos na kukup-kup sa atin, at merong Diyos, may iisang Diyos na nangangako kung ano ang dapat natin gawin. At meron tayong Diyos na masasandigan, ang Diyos na matapang, ang Diyos na matatag, na hindi ka iiwan, at ang Diyos na patuloy na magtatapat sa iyo. Dahil ang Diyos na ito na nangangako ay hindi nagbabago. Sa simula hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay mo, kapatid, ang Diyos na nangako sa iyo ay hindi ka papabayaan at hindi ka iiwanan. So yun pong gospel na binasa natin, na ang nananatili daw po sa kalinga ng makapangyarihan ay ang magiging daw pong muog katahanan at ang Diyos na pwede nating pagkatiwalaan. Amen po ba? So kahit wala po tayong tahanan na masasambit sa ating buhay, wala po tayong matatawag na tahanan talaga, dahil sa buong buhay po natin naghahanap tayo ng, nag-e-explore tayo ng buhay natin, pinapalakas tayo, pinapatatag tayo ng Panginoon. Nakala natin yun na yung pinaka mission natin, pinaka-purpose ng buhay natin, na parang mabuhay lang tayo dito, pababayaan lang tayo ng Panginoon. Pero may pangako po ang Diyos na iniiwan sa bawat isa. At yun nga pong mga taong nakaranas po ng mga pagdurusa at paghihirap, na lumalaki na parang akala mo pinabayaan ka na ng mundo, pinabayaan ka na ng Panginoon, ay sinasabi nga po ng Panginoon na mapala daw po ang mga inaapi dahil Diyos daw po ang ating kakampi. Sa Mateo 5:9-12, ang sabi po sa kapahayagan, ang sabi po dito sa Mateo 5:9-12, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig
At kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama, pawang mga kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauni sa inyo. Amen po. Yan po ang sabi ng Panginoon na mapalad po ang mga taong inaapi dahil Diyos daw po ang ating kakampi. Sa buhay po na salita ng Panginoon, sa kanyang mga pangako, at ang mga tao pong lumaki na puro paghahanap tungkol sa tahanan, naghahanap sa labas pero hindi masaliksik kasi hinahanap yung kapahingahan, hinahanap yung kapayapaan, naghahanap po ng buhay na parang magsasatisfy kasi empty ang buhay na walang Diyos. So dito po nga sa Mateo 5:9-12, ito po yung kapahayagan ng Panginoon na mapalad daw po ang mga taong inaapi dahil Diyos po ang kakampi. Mga galak daw po ang bawat isa sa atin sa pangako ng Panginoon dahil hindi po tayo iiwanan at papabayaan ng ating Diyos na buhay. At ito nga po ang ating pag-aaralan tungkol po dito sa tahanan na ikaw at ang Panginoon. Kilala nga ba natin ang ating sarili? At paano mo ba masasabi na nakauwi ka na sa iyong tahanan? Ito po yung, meron po tayong tatlong pag-aaralan dito sa tahanan na ating topic. Maririnig po natin sa kapahayagan na ang una po ay tungkol sa pagala-galang kaluluwa. Hindi po ito yung literal na pagala-gala ka talaga. Kaluluwa mo pagala-gala. Literal ba yun na meron ba talagang humiwalay na kaluluwa sa katawan natin tapos pagala-gala ka, nakikita ka ng kapwa mo, yung kaluluwa mo. So, ito po yung sinasabing pagala-galang kaluluwa, hindi literal. Ito yung ikaw, ako, tayo, mga tao, tayo po ito. Ito yung paghahanap natin sa labas. Kasi nga, naghahanap tayo ng tahanan. So, sa paghahanap natin, kasi yung buhay po natin na hindi nakaugnay sa Panginoon, ay nakakaranas po tayo ng magulo at maruming buhay po sa nakaraan. Bakit marumi? Kasi meron po tayong mga kasalanan. So, hindi natin alam kung paano maging malinis kung sa sarili lang natin na paraan. Kasi tao po tayo at likas sa taong nagkakaroon ng pagkakasala. At yan nga pong kasalanan ang naghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Sa magulo po at marumi nating buhay sa nakaraan, nakakabingi po yung mga nakakabingi ang mundo. At sa mga pinagdaanan po natin sa ating buhay na paghahanap natin sa labas bilang tao, kasi naghahanap po tayo ng kapayapaan, naghahanap tayo ng kaayusan sa ating buhay, sa paghahanap po natin, kasi nakaranas tayo ng mga traumatic sa nakaraan. Hindi naman po kasi perfect yung buhay natin. Ang gulo-gulo, parang pag may problema tayo, hindi natin maisip kung anong gagawin natin, hindi natin alam kung sinong kakausapin natin, na kahit parang nagkakaroon ng kasagaran ang tao, na kahit gawin mo ang lahat, bakit parang may kulang sa buhay mo. Kahit umuwi ka naman sa bahay na tinatawag mo, bahay na sementado, sa bahay kubo mo, kasama mo naman yung asawa mo, kasama mo naman yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, nagkikita-kita naman kayo ng lolo at lola mo. Pero bakit parang may kulang na hinahanap ka sa labas? Parang hindi ka masatisfy, na parang nabili mo naman yung sapatos na gusto mo, nabili mo naman yung alahas na gusto mo, may pera ka naman sa bahay mo, sa wallet mo, may trabaho ka naman. Bakit may kulang na hinahanap ka sa puso mo? Anong kaugnayan nito sa tahanan na pinag-aaralan natin? Ano ang kaugnayan ng pagala-galang kaluluwa na hinagahanap ka sa labas? Ano yung kaugnayan niya sa tahanan? Ito po yung naghahanap din tayo ng mapupuntahan. Ito yung pagala-gala ating kaluluwa. Tayo itong tao. Naghahanap tayo dito sa labas. Naghahanap tayo dito sa mundo. Ng ano? Naghahanap tayo ng mapupuntahan saan. Kahit pumunta ka na sa kabarkada mo, pumunta ka na sa eskwelahan, pumunta ka na, naghanap ka na, nagawa mo na yung gusto mo, nakabisyo ka na, nakainom ka na, nakapag-party ka na, kumain na kayo ng masasarap na mga kaibigan mo, kumain na kayo, nangyari na ang dapat na mangyari sa araw na ito, nag-enjoy ka na sa mga bagay-bagay sa buhay mo, o makamit mo man yung bagay na gusto mo sa mundo, bakit ka may kulang na hinahanap sa buhay mo? Maganda ang bahay mo, sementado, up and down, marami kang pera, pero bakit para naghahanap ka ng mapupuntahan mo pa
na hindi masapat-sapat sa puso mo? Ano yung kulang sa buhay mo na hinahanap mo? Amen po ba? At bakit napapagod ang puso mo bilang pagala-galang kaluluwa dito sa ibabaw ng lupa? Bakit nakakapagod? Parang nasasagad ka na, nangyayari na ang dapat na mangyari sa buhay mo, pero bakit parang nakakapagod ang lahat ng bagay? Parang walang kapahingahan. Parang pagod na pagod ka, nagawa mo ang mga bagay na gusto mong mangyari man ang lahat ng bagay ay wala rin daw pong saysay. Bakit? Kasi napapagod po ang ating espiritu. Tayo po yung pagala-galang kaluluwa. Hindi literal na kaluluwa, pero yung kaluluwa natin sa panloob, kasi ito pong body natin is merong spirit. At ang spirit na yan ay naghahanap ng kapahingahan sa piling ng Diyos. Na kahit umuwi ka sa mamahaling bahay na binili mo, kahit samahan mo ang buong sambahayan mo, kahit buo pa kayo dyan, kahit masaya, kahit nagtatawanan o kung ano pa man ang gagawin ninyo, may hinahanap kang kulang kasi yung espiritu mo ay naghahanap ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, na ang maliit na espasyo na yan na sa buong pagkatao mo ay kaya kang gibain dahil kulang at hindi sapat ang buhay mo kapag walang Diyos. Amen po ba? So yan po yung paghahanap natin sa labas. Napapagod po ang ating puso, napapagod ang ating espiritu, napapagod ang ating kaluluwa, dahil anuman ang bagay na makuha natin dito sa mundo ay kulang pa rin kapag walang Diyos. Amen po ba? Pero sabi po ng Panginoon sa Mateo 11:28, sabi ng Panginoon sa Mateo 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa 29 po ituloy natin, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. Napakalinaw po ang sinabi ng Panginoon. Pasanin daw po natin ang pamatok ng Panginoon na ibinibigay sa atin, at lumapit tayo sa Panginoong Hesukristo upang maramdaman po natin ang kapahingahan ng ating espiritu sa Kanya. Paano sinabing kapahingahan? Mamamatay na ba tayo kapag naglumapit tayo sa Panginoon? Paano bang pamatok ang sinasabi ng Diyos? Napapasanin, yun ba yung tungkod na ilagay mo sa balikat mo? Hindi rin po literal. Pero ang sabi ng Panginoon sa ganung matalinghagang salita, tanggapin natin siya sa ating buhay at mararamdaman natin ang kapahingahan at ang kapayapaang hindi masayod po ng kaisipan na ang Panginoong Hesukristo lang ang kayang magbigay. Amen po ba? At sa kabutihan po ng Panginoon sa ating buhay, sa oras na tinanggap natin siya, mararamdaman po natin na pumapayapa at nagiging maayos at masaya po ang buhay ng bawat isa sa atin. So yung pag-alagala po nating kaluluwa ay nagkakaroon po ng kapahingahan sa piling ng Diyos. Paano kapahingahan? Ikakamatay na ba natin kapag nagpahinga tayo sa Panginoon? Hindi, kapatid. Namamatay ka sa lumang buhay mo kasi nililinis ng Panginoon ang espiritu mo, binabago ng Diyos. At eto naman sa number 2, kapag nasumpungan mo ang tunay na kapahingahan, ay babaguhin ka ng Panginoon. Paano babaguhin? Magiging ka na bang sobrang bait? Magiging ka na bang, pwede ka na bang kahit pukpukin yung ulo mo, sobrang bait mo na? Hindi. Nagiging makatarungan ang Diyos sa buhay mo, at ang lahat ng mga hinahanap mo sa labas ay tunay matatagpuan mo sa puso mo sa pamamagitan ng Panginoon. Ang Diyos, kahit hindi ka pumunta kung saang lugar, sa simbahan, kahit sa ang mga kinagisnan nating relihiyon, andyan ang Diyos sa puso natin, kapatid. Wala siya sa lugar, wala siya sa bahay, wala siya sa simbahan, wala siya sa kung saang mga religious group, wala siya doon. Kundi pinangyayari ng Panginoon na maganap na merong grupo ng mga tao na mag-uusap-usap sa pangalan niya, kaysa ang pagchismisan mo ay yung buhay ng kapitbahay mo. At sa oras na masumpungan mo naman ang tunay na kapahingahan, ay talagang babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Hindi kayong sobrang magiging kang mabait, kundi mararanasan mo ang tunay na katarungan sa piling ng Panginoon. At hindi lang yun. Ano ang hinihingi ng Diyos sa oras na nasumpungan natin siya sa ating buhay? Paano ba natin masusumpungan ang Panginoon? O kaya, sa oras po na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, ang una po natin gawin ay ang paghingi po ng tawad sa Panginoon at sa ating pong sarili. Hingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon na magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at kilalanin natin siya na siya ang Hari at Diyos at ang personal tagapagligtas sa ating buhay.
Ang Panginoong Hesukristo po ay napakabuti at napakabait, napakabuti, wala akong makita, wala akong maisip na salita na maidi-describe ang Panginoon, kundi napakadakila po ng kapangyarihan ng Panginoon na kayang magbago ng buhay ng tao. Na kung uunawain lang po ng tao na ang Panginoong Hesukristo ay kaya kang tulungan, at yun nga po yung sinasabi ng pananampalataya na kayang magpalipat ng bundok, kayang magpalipat, kayang gumawa ng mga mahihimalang bagay, kayang mangyari ang mga imposibleng bagay ng Panginoong Hesukristo. So, sa paghingi po natin ng tawad sa ating pong Panginoon, sa ating pong Amang nasa langit, siyasatin po natin ang ating puso't isip. Kung totoo po ba na humingi tayo ng tawad sa Panginoon, ibigay po natin ang ating buong buhay sa Kanya. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon na isinusuko talaga natin sa Kanya ang buhay natin. At hindi lang po yun. Kapag nakahingi na po tayo ng tawad sa ating Panginoon, humingi rin po tayo ng tawad sa ating sarili. Kasi katawan po natin ito. So yung katawan po natin, sumusunod lang din po yan sa energy natin. Yakapin po natin ang ating katawan. Katulad po ng pagyakap mo sa iyong anak, sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay. Yakapin mo. Kung nagiging mabuti ka nga sa ibang tao, bakit hindi mo kayang maging mabuti sa sarili mo? Amen po ba? So, babaguhin ka ng Panginoon kasi nakikita ng Diyos na gusto mong magbago. Babaguhin ka ng Panginoon kapag mahal mo ang sarili mo. Kapag desidido ka. Kapag gustong gusto mo o talagang tanggap mo sa sarili mo ang Panginoong Hesukristo. Nandyan po yung malaking pagbabago sa oras na masumpungan mo ang Panginoon, at sa oras na masumpungan mo ang Panginoong Hesukristo, huwag kang humiwalay. Ano pa po yung hinihingi sa atin para tuluyan po tayong makapagbago sa ating buhay? Yun pong pagtalikod natin sa mga nakagawian natin. Halimbawa, nakasanayan mo yung mga bisyo mo sa buhay, yung mga nagpaparumi ng katawan mo. Paano nagpaparumi sa katawan? Yung alak, yung sigarilyo, yung droga. Yan po yung mga alok. Yung mga pita ng laman, mahilig tayo sa sex, mahilig tayo sa pakikipagtalik. Yan po yung mga pita ng laman na masarap bilang tao. Na alok ng mundo. Napakasarap po ng mga kaligayahan na alok ng mundo. Mga pansamantalan pero mai-enjoy mo. Totoo naman po talaga na parang ang saya ng tawanan, tawa ka ng tawa, masaya yung mga ginagawa ninyo, yung mga alak na iniinom ninyo, yung mga sigarilyo, kasi parang nakakaastig, ang astig, mga ganyan, parang ang astig, kapatid, na nagiinuman kayo mga kagrupo, kasi kapag mga halimbawa nasa teenage life ka, inaaya ka ng buhay para ma-explore mo yung buhay mo bilang tao. So doon tayo nagsisimula sa teenage life natin. At ang mga tao na lumaki sa traumatic na buhay, na walang tahanan, na walang pamilyang uuwian, inaalok ng mundo ng ganyan. Kasi yan ang nagpapatatag at nagpapahulma sa tao na walang pamilya. Bakit? Diyan kumukuha ng lakas. Yan siya tawag na street smart. Marunong ka sa karanasan sa buhay. Pero, ang pinakamagandang mangyari sa buhay mo, diyan sa pagiging street smart mo, sa karanasan mo, na mga pagkakamali mo, diyan ka matututo. Yan yung lesson. Pag nasumpungan mo ang Panginoon. Amen po ba? So, babaguhin ka ng Diyos sa pagiging astig mo, sa pagiging parang ang angas ng tingin mo sa sarili mo, babaguhin ka niya sa pagiging mabuti mo. Kakalmahin ng Panginoon ang espiritu mo at aayusin ng Diyos ang buhay mo. At sa tuwing aayusin ka ng Panginoon, magpabasag ka, kapatid. Tulungan mo yung sarili mo na maramdaman mo ang kabutihan ng Panginoon. Huwag mong kontrahin. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay, kapatid. At sa oras na hawak ka na ng Panginoon, ibigay mo ng buong buo ang sarili mo sa Kanya, kasi siya ang gagawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. So yung pagtalikod natin sa bisyo, kasi masarap ang offer ng mundo. Masarap ang mga pita ng laman, masarap yung mga nakasanayan nating yabang, masarap yung mga angasan, masarap yung mga parang astig na astig, parang in ka sa kapanahunan na ito, parang sunod ka sa uso. Pero kahit sumunod ka na sumunod sa uso, hindi natatapos ang nakakagawian ng tao. Pero iilan lang ang nakakasunod sa Panginoon, at iilan lang ang tumatanggap ng kaligtasan ng Panginoon. Lahat ng tao kinakatok ng Diyos ang buhay.
pero bibihira ang nagpapapasok sa Panginoon. So kapag halimbawa nasumpungan mo ang kabutihan ng Panginoon na matagal ka naghahanap ng tahanan, ito po yung tunay na kapahingahan natin bilang tao. So sa pagtalikod po natin sa ating mga nakagawian sa ating lumang buhay, ito po yung tinatawag na paglilinis natin sa ating sarili. Kasi ang Diyos po ay hindi nananahan sa maruming puso, sa maruming templo. So ang gusto ng Panginoon, linisin natin ang ating buhay. So tinutulungan po tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi siya ang gumagawa, ang kapangyarihan niya, ang kumikilos at inaalis ang lahat ng negative energy. Kaya nararamdaman natin yung buhay na ganap at kasiya-siya. Amen po ba? So pag nasumpungan po natin ang kabutihan ng Panginoon, tanggapin po natin ang ating Diyos na buhay. Huwag po nating talikuran. Huwag po natin parang saka na lang yan. Saka na lang ako magbabagong buhay kapag matanda na ako. Hindi, kapatid. Kahit hindi ka pa matanda, pwede mo siyang tanggapin kasi mararanasan mo ang pagsama ng Espiritu Santo at ang mga bagay na hindi mo pa nararanasan sa buhay mo, ipaparanas niya sa'yo. Yung mga dati, yung parang mga imposible lang na wishes mo, yung parang mga akala mo hindi matutupad, hindi mangyayari. Kasi sinisisi natin ang Diyos, sinisisi natin bakit ako ganito, bakit wala akong pamilya, bakit wala akong nanay, wala akong tatay, broken family kami, wala akong mga kapatid, walang nagmamahal sa akin. Kaya tama na yan, gusto ko na lang sirain yung buhay ko. Gusto ko na lang magpatiwakal lang ganito. Gusto ko na lang, ano naman, kung lasingin ko ang sarili ko at maghapon nagdamag akong umiinom. Ano naman, kung puro drug ang nasa katawan ko. Ano naman, kung ganito ang ginagawa. Ano naman, kung magnanakaw ako. Ano naman. Ganyan ang mindset ng mga taong may galit sa puso. Galit ka sa sarili mo. Nagagalit ka sa Diyos. Bakit? Galit ka sa Kanya kasi naranasan mo yan. Pero hindi mo ba alam, kapatid, kaya mo yung nararanasan? Kasi merong magandang plano ang Diyos sa'yo ay hindi mo pa nakikita. Kaya madalas nakakaranas ang tao ng ganyang buhay. Kasi yan yung mga mahal ng Panginoon na magsasalita para ipatotoo na buhay ang Diyos. Yan yung kapangyarihan ng Diyos na magsasalita sa buhay mo kasi gagamitin ng Panginoon yung nakaraan mo para magpakilala siya sa buhay mo. Amen po ba? At pag naranasan at nasumpungan mo ang kabutihan ng Panginoon, kapatid, yan ang tunay na kapahingahan. So yung matagal natin hinahanap na bakit wala akong tahanan, bakit wala akong pamilya, wala akong ganito, lahat ayaw sa akin ng mundo. Huwag mo na sisihin ang Diyos. Huwag mo rin sisihin ang sarili mo. Kasi ang Diyos ang may obra sa iyo. Ang Diyos ang gumaganap sa buhay mo. Susunod ka lang. Maniniwala ka lang. Kakapit ka lang sa Kanya. At ibibigay at ipagkakatiwala mo na ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Panginoon. Amen po ba? So, sa napakabuting kalooban ng Panginoon, sa paglilinis po natin sa ating sarili, tutulungan tayo ng Panginoon sa paanong paraan? Sa pagpapakumbaba natin sa harapan niya. Nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Nakikita ng Panginoon ang puso natin. At sa pagpapakumbaba natin, ang Diyos na buhay na ito ay siya ang magtataas at mag-aayos ng lahat ng bagay sa atin. Sa pagpapakumbaba natin sa harapan ng Panginoon, aayusin niya ang lahat. Nakikita ng Diyos yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, ay kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. So nakikita niya, hindi natin kailangan magsalita na ganito Lord ang kailangan ko, ganito ang mga gusto ko. Hindi mo na kailangan kasi sa isip at sa puso mo pa lang, sa isang buntong hininga mo, kayang baguhin ng Panginoon ang lahat sa iyo. So kung wala kang magulang, wala kang bahay, wala kang tahanan, wala kang mapuntahan, i-offer mo sa Panginoon ang sarili mo at ang lahat ng bagay ay isusunod niya sa iyo. Amen po ba? So napakabuti po ng Panginoon at sa pinagdadaanan po natin sa lahat, huwag daw po natin siyang sisihin. Ang gawin po natin ay magpasalamat tayo sa Kanya sa dahil meron po tayong buhay, may mga biyaya at pagpapala po tayo, malakas po tayo, at ang mga taong nakakaranas ng pagdurusa at mga inaapi, yan po ang mahal na mahal ng Panginoon. Binibigyan po ng Panginoon ng divine protection, divine provision, na mga imposibleng bagay kayang gawin ng Panginoon. At sa malakas po ng pangangatawan natin, malaki pong blessing ng Panginoon yan. Kasi paano ka makakakuha ng blessing ng Panginoon kapag paano ka makakapag-explore, paano mo magaganap ang kabutihan ng Diyos na bigay niya sa'yo, na pinapagawa niya sa'yo sa mundong ito kung mahina ang katawan mo. So yun pong lakas natin, biyaya po yan sa Panginoon. Meron po dyan, sobrang yaman pero ang hina ng pangangatawan.
Meron po dyan may taning na ang buhay, meron pong mga mas mabibigat pa problema sa atin. Sabi nga po nila, akala natin na itong mga taong ito na akala natin yung mga nagdurusa, yan po yung mga pinaparusahan ng Diyos. Hindi po. Minsan, minamana po natin yan sa ating mga kanununuan. At yun nga po na ang Diyos lang po ang kayang mag-break ng spell sa kahirapan, sa mga karamdaman. Ang Diyos lang po ang kayang tumulong sa atin para magtagumpay po tayo sa kapanahonan na ito. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay victory, ipinagtagumpay niya tayo. Tagumpay ang Panginoong Jesus sa buhay natin. At siya ang dakilang tagapagligtas ng bawat isa na ang sino man daw ang tumawag sa kanyang pangalan at lumapit sa kanya, agad tutugunin ng Amang nasa langit. Amen po ba? Kaya po, sa pagpapasalamat po natin sa Panginoon, sa oras po na masumpungan natin ang tunay na kapahingahan, ay babaguhin po tayo ng Diyos. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sa Isaiah 1:18, sabi po ng Panginoon, sabi ng Diyos sa Isaiah 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y mga katuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Amen po ba? Hindi tinitingnan ng Diyos ang kasalanan ng mga tao. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano ka, anong katatayuan mo, nakapag-aral ka, wala kang pamilya, adik ka, lulong ka sa droga, lulong ka sa bisyo, magnanakaw ka, mamamatay tao ka. Yan ang mahal na mahal ng Diyos. Hindi tinitingnan ng Panginoon ang mga kasalanan mo. Tinitingnan ng Diyos ang puso mo na pwedeng magbago. Kasi ang Diyos na makapangyarihan ay kayang magligtas ng mga taong nasa putikan. Amen po ba? So po yun ang sasabi ng Panginoon, magsiparito kayo at kayo'y lilinisin ko sa kaputian, ano man ang inyong mga pagkakasala. Sa napakabuti pong kalooban ng Panginoon, sa oras po na masumpungan natin ang tunay na kapahingahan, huwag po tayong hihiwalay sa kapangyarihan ng Diyos. At sa number 3 po, yung ating pong pananatili, huwag po tayong hihiwalay, pananatili, ito po yung number 3, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Bakit ka mananatili, kapatid? Ito yung buhay na nakaugnay sa Diyos. Kapag halimbawa nakaugnay ang buhay natin sa Panginoon, naandyan ang ating kaligtasan, divine protection. Meron tayong mararamdaman na kapayapaang hindi masayod ng kaisipan. Saan ang gagaling yung kapayapaan? Sa Panginoon yan. Na kahit anong yaman mo, na kahit anong taas ng pinag-aralan mo, ano man ang mga karanasan mo sa buhay, ano man ang nangyari sa iyo, kapatid, saan ka man nagmula, sino man ang royal family na pinagmulan mo, sino man ang ipinagmamalaki mo, sabi nila na Poncio Pilato, hindi ang kayang tapatan, hindi kayang tapatan ang kapayapaan kaloob ng Panginoon. Hindi nabibila ang kapayapaan, kapatid. Pero sa buhay na nakaugnay sa Diyos, sa atin pong pananatili, ay meron pong pangako ang Panginoon. Ang sabi po sa John 15:45, sabi po sa John 15:45, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen po ba? Totoo po yan. Wala po tayong magagawa kung hiwalay po tayo sa Diyos. Bakit walang magagawa? Meron nagsasabi, merong mangbabara dyan, bakit walang magagawa, ibuhay pa naman? Hindi, kapatid, wala kang kayang gawin kapag nakahiwalay ka sa Panginoon. Ang lakas ng tao ay may hangganan, subalit ang kabutihan ng Panginoon ay walang hanggan, walang katapusan. Kaya sa pananatili po natin, manatili daw po tayo sa puno, tayo yung mga sanga, at mamumunga tayo sa kalooban ng Panginoon. At ang kaligtasan na kaloob ng Panginoon sa atin, ang divine protection, ay hindi po kayang bilihin ng pera. Ang Panginoong Hesukristo lang ang kayang magbigay niyan sa atin. Yan po ang buhay na nakaugnay sa Diyos sa pananatili po natin sa Kanya. Namumunga tayo bilang tao. At meron po tayong buhay na ganap at kasiyasiyan
may katiwasayan po at kasaganaan sa ating buhay. Sa awit 91:14-16. Sabi po dito sa awit 91:14-16, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen po ba? Makapangyarihan po ng kalooban ng Panginoon. Makapangyarihan po ang Diyos na buhay na siyang kaya pong magbago ng buhay ng tao. Sapagkat kanyang inilagak daw po ang kanyang pag-ibig sa akin. Kaya't iniligtas ko siya, sabi ng Diyos. Hindi lang siya, hindi ako, hindi lang isa, kundi lahat ng tao sa buong mundo ay kayang iligtas at bigyan ng kaligtasan ng Panginoon Jesucristo. Dahil na ipagtagumpay ng Diyos ang buong sangkatauhan nito, ang buong sandaigdigan. So sa pananatili po natin na buhay natin nakaugnay po sa Panginoon, meron po tayong kaligtasan at hindi lang po tayo naliligtas, pati po ang ating buong sambayan, kasi ang taong nakakakilala sa Panginoon ipinapanalangin maging ang buong sambayan, hindi lang po ang buong sambayan, maging yung mga darating pang henerasyon at inililigtas ng Panginoon. Bakit po? Kasi mahal ka ng Diyos, lumapit ka sa Kanya, hindi papayag ang Diyos na ikaw lang maligtas. So sa pananalangin mo, magkakaroon ng espiritu mo, ng udyok ng espiritu, na ipanalangin mo rin yung mga mahal mo sa buhay. Amen po ba? Tama ba yun? Hindi lang ikaw maliligtas kasi ano po yan contagious, parang nakakahawa. Yung kapag lumapit ka sa Panginoon at nakita sa iyo na nagbagong buhay ka, na nasumpungan mo at sa pananatili mo, ang tunay na kapahingahan, nasumpungan mo, nagtataka ngayon yung mga kabarkada mo, na mga dating nandun lang din, na parang walang direksyon ang buhay, madilim. Pero ikaw na naging liwanag at biyaya at pagpapala, na tinawag ng Panginoon ang pangalan mo, i-share mo ngayon sa Kanya na pinagpala ka ng Diyos, kasi hindi mo pwedeng itago ang kabutihan ng Panginoon. I-share mo yan, ibabahagi mo, kasi naligtas ka, kapatid. So sa kautusan ng Panginoon, ibahagi mo naman sa kapwa mo yung naranasan mo. At ang kaligtasan na ito ng mga taong nananatili sa Panginoon, na buhay na nakaugnay sa Diyos, ay marami po ang maliligtas dahil nagiging buhay na patotoo ang karanasan mo sa buhay ng ibang tao. Amen po ba? Meron dyan hindi naniniwala hanggat hindi nakikita na may pera ka. Meron dyan kahit anong gawin mo, kahit ipatotoo mo na yung buhay mo, kahit mag-split ka pa dyan, hindi sila naniniwala sa'yo. Bakit? Wala ka kasing pera, kapatid. Naniniwala lang sila kapag nakita nila sa'yo na meron ka malaking bahay, may malaki kang building, may sasakyan ka na, mayaman ka na, may asawa kang foreigner, o kaya may nagmamahal sa'yo. Dandun lang sila naniniwala. Pero hindi nila tinitingnan yung buhay mo na binago ng Diyos simula nung kabataan mo hanggang tumatanda ka. Kasi bakit? Ang tinitingnan ngayon ng tao yung material na bagay. Pero ang taong naniniwala sa Panginoon ay naliligtas. At hindi lang ikaw ang naliligtas, kapatid. Kapag inugnay mo yung buhay mo sa Panginoon, maging ang buong sambahayan mo inililigtas ng Diyos. Bakit? Ang udyok ng Espiritu, kahit walang nakakarinig, walang nakakakita sa iyo, ipanalangin mo ang buong sambahayan mo. So kahit wala kang nanay, wala kang tatay, wala kang mga kapatid, gagawa ang Diyos ng paraan para maramdaman mo ang unconditional love na kaloob ng Diyos. Amen po ba? Unconditional love. Walang hinihinging kapalit. Bigay ng universe, ng buong mundo. Hindi lang ng isang tao. Hingi ka ng hingi ng pagmamahal dun sa nanay mo, sa boyfriend mo, sa tatay mo. Hindi ka nga kaya nilang mahalin. Kasi hindi nga rin nila mahal yung sarili nila. So ikaw na nakasumpong sa tunay, nakapahingahan ng buhay mo. Unahin mong mahalin ang Panginoon. Mahalin mo ang sarili mo. Kasi hinihele ka ng Diyos sa pag-ibig niya. At tamang-tama ang Valentine's Day na ito sa unconditional love na bigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang nagmamahal lang ba? Para masasabi mo lang bang nakauwi ka sa tahanan mo kapag mayroon kang bulaklak na kulay pula? Meron kang tsokolate? Meron kang singsing o diamond ring or ginto na kayang i-offer sa'yo ng mundo? So hindi yan sukatan ng pagmamahal sa Valentine's Day. Ang tunay na sukatan ng pagmamahal, kung paano mo mahalin ang sarili mo at paano mo maramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? So ang liwanag nakikita sa'yo kahit pagtakpan mo pa yan. Ang liwanag nga, halimbawa, maliwanag sa isang lugar, sa isang kwarto, kahit takpan mo yan ng tela, sisingaw at sisingaw ng liwanag.
sisingaw at sisingaw. Minsan meron dyan nagkakaroon ng inggit kasi maliwanag yung buhay mo. Wala man silang makita sa'yo na material na bagay, kayamanan, ginto, diamante, o mga family mo, pero alam mo sa sarili mo na masaya ka, payapa ka, pinagpala ka ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay mo. Sapat ng proof yun o patunay na ang Diyos ay kasama mo. Amen po ba? So, wag nating tawaran ang kakayahan ng Panginoon. Sa atin pong pananatili, nandun po yung kaligtasan na bigay ng Diyos. At ang kapayapaan na hindi pumasayod ng kaisipan. Sa Pilipos 4:7, sabi ng Panginoon sa Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Hesukristo. Amen po. Hindi masayod ng pag-iisip, hindi mo malaman kung saan nanggagaling ang kapayapaan mo. Wala kang pamilya, wala kang bahay, walang may gusto sa'yo, walang kahit na sino ang lumalapit sa'yo. Bakit? Naiinis sa'yo, nayayabangan sa'yo kasi inaayos ng Diyos ang buhay mo. So walang may gusto sa'yo kasi wala sa'yo makita. Wala kang pera, wala kang maipatayong mga building, wala kang maipatayong tahanan, wala kang maimumudmud sa kanilang pera. Pero naiinis pa rin sila sa'yo. Bakit? Kasi magliliwanag ang buhay mo, pinagliliwanag ng Diyos. At saan nanggagaling yung hindi masayod na kaisipan? At kahit nanggagaling ka sa ganong katatayuan sa buhay mo, bakit payapang-payapa ang puso mo na hindi mo maipaliwanag? Saan nanggagaling yan? Hindi ang kayang ibigay ng tao at hindi ang kayang bilhin ng pera, kundi galing sa Panginoon na sinasandigan mo kasi nananatili ka sa Diyos at naniniwala ka sa kapangyarihan niya na kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen po ba? Naniniwala ka ba, kapatid, na kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo? O naniniwala ka lang kasi sinasabihan ka? Maniwala ka. Naniniwala ka lang sa mga video. Maniwala ka, kapatid, kahit walang video, kahit wala kang mapanood, sa puso mo nangungusap ang Diyos. Buhay ang Panginoong Hesukristo. Buhay sa kapanahunan ito. Ang hinihingi ng Panginoon, manampalataya ka. Magtiwala ka ng buong buo. Tayuan mo ang paniniwala at pananampalataya mo. Dahil ang himala ng Diyos, pinangyayari niya kapag nananampalataya ka at buhay ang pananampalataya mo sa Kanya. Amen po ba? Hindi po ito motivation. Hindi po ito motivation para parang hikayatin ko kayo na manood sa akin or hikayatin ko kayo para maniwala kayo sa akin. Wala po akong kahit na ano sa buhay. Kundi sa sobrang pagmamahal ko sa Panginoon, sa dakilang misyon na ang Diyos po ang nagpapakilala sa kabutihan niya sa lahat po ng pinagdaanan ko sa aking buhay. Nangungusap ang Diyos na panahon na para ibahagi ko po ang kabutihan niya. Wala po akong kailangan patunayan sa sarili ko, sa kahit kanino, kundi napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin na ang dakilang Diyos na ito ay kaya pong magbago ng buhay ng tao. Ang gagawin mo lang, kapatid, ay maniniwala ka at tatayuan mo yung pananampalataya mo. At doon ipapakita sa iyo ng Diyos ang masaganang himala, biyaya at pagpapala niya. Amen po ba? At yun nga po, mararanasan din po natin ang buhay na ganap at kasiyasiya na may katiwasayan at kasaganaan sa ating buhay. Sa 2 Chronicles 7:13-14 po, ang sabi ng Diyos, maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Yan po ang mga salita ng Diyos. Yan po yung katiwasayan at kasaganaan. Mapangyayari ng Diyos na maaaring ipinid niya ang langit at hindi pumatak ang ulan. Pwede niya pong isumpa ang lupa. Anong lupa? Sinasabi, ito bang buong lupa? Literal. Isusumpa niya ang iyong tahanan, isusumpa ang iyong mga magulang, isusumpa. Napakalalim po kasi ng salita ng Panginoon. Bigyan lang po natin ng mas mababaw na paliwanagan. Maaring ipinid ng Panginoon ang langit at hindi pumatak ang ulan. Pwede pong pagdusahin ka ng Panginoon. Pwedeng paghirapin ka niya. Pwedeng iparanas niya sa iyo yung mga pagdurusa at paghihirap na mga hindi mo naranasan na ayaw mo sa buhay mo. At pwede pong pasaganain at ibalik ng Diyos ang kabutihan niya sa buhay mo, sa lupang kinatatayuan mo, sa pamilya mo, sa oras na lumapit, magpakumbaba ka sa harapan niya. At hindi lang daw yan sa iyo, kapatid. Sa pananatili mo bilang lingkod ng Diyos, bilang anak ng Panginoon, na hinahanap mo sa labas yung mga kaligayahan, hinahanap mo sa labas yung buhay na hindi mo
masumpungan sa pamilya mo, hindi mo masumpungan sa simula pagkabata, puro trauma ka na. Yung hinahanap mo sa labas, nasa loob mo lang kapatid. Nasa Panginoon lang, masusumpungan mo sa Diyos. Hallelujah. At ang pangako ng Panginoon na kaya niyang buksan, bigyan ng katiwasan at kasaganaan daw ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? At kaya rin niyang isarado ang langit na maranasan mo yung parang mga puro mga kaguluhan sa buhay. Kaya niyang lituhin ang isip ng tao. Hindi po natin saklaw ang kaisipan ng Panginoon. Pero iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao lang. Iba ang plano niya sa buhay natin. Mas dakila. Kung ang plano lang natin ay isang piraso, ang Diyos ay kaya tayong bigyan ng 100-folds. So wag po nating tawaran ng kakayahan. Sa pananatili po natin sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon ay biyaya at pagpapala. Amen po ba? Tingnan po natin sa Malakias 3:10. Ang sabi po ng Panginoon sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalik upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen po ba? Ito po yung biyaya at pagpapala na bubuksan ng Panginoon sa durungawan daw ng langit. Paano bubuksan ng Panginoon? Ikaw kapatid na kumikita ka naman at pinagpala ka ng Panginoon, sa pananatili mo sa Kanya, ipaparanas ng Diyos sa iyo ang lahat ng blessings niya. At sa pagpaparanas sa iyo ng Panginoon ng blessings niya, magbalik ka kapatid sa Panginoon ng ng ikapo. Ibigay natin ang 10% ng bahagi na para sa Panginoon. Para saan to? Naniningil ba ng bayad ang Diyos? Hindi kapatid. Yan ang tinatawag na pagtatapat mo sa Panginoon sa biyaya at pagpapalang ipinagkatiwala niya sa iyo. Nakakapanghinayang ang 10%. Pero mas malaki pa rin naman yung mapupunta sa atin na 90% pa rin na pwede nating gastusin sa ating pera. At ang 10% na ito na ibibigay natin sa Panginoon ay ipinapaikot niya sa buong mundo. Ibig ko sabihin na yan pong ikapo na ibinibigay natin sa simbahan o para sa Panginoon. Bakit sasabihin, ay sa tao mo lang naman yan binibigay? Pwede ka naman magbigay sa kapwa mo o kaya sa pamilya mo. Yung ikapo na yan, parang gawa-gawa lang ng tao. Hindi kapatid. Magbigay ka sa ayon sa hinihingi ng Panginoon na ikapo. Yan ang pagtatapat mo sa Diyos. At ibabalik naman ng Panginoon yan ng siksik-liglig at umaapaw na biyaya. So sa pananatili natin, matutunan natin yung pagbabalik ng blessing na para sa Panginoon. Kasi ginagamit yan ng Diyos sa kapanahunan na ito para naman sa ibang sitwasyon, sa gawa na para sa Panginoon. Paano sa gawa na sa Panginoon? Halimbawa, nagbigay ka sa simbahan, ginagamit yan ng mga pastor. Ginagamit yan sa pagkain ng mga pastor na nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Kasi ang mga taong naglilingkod sa Panginoon ay wala namang sahod. At ang mga tao na nagtatrabaho dito, pinangyayari ng Panginoon na balik mo ang para sa Panginoon para pagpalain ka naman ng Panginoon. Umiikot ang biyaya at pagpapala ng Panginoon dito sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng pagtatapat natin sa Kanya. At sa pananatili mo sa Diyos, ibibigay naman sa iyo ng Panginoon ang desire ng puso mo. Pero hinihingi din ng Diyos na pagtapat ka sa Kanya, sa biyaya at pagpapala na parang magaling ka ba? Mapagkakatiwalaan ka bang tapat na lingkod sa biyaya at pagpapala niyang hindi na uubos-ubos? O dadayain mo ang Diyos sa blessing na ibinibigay niya sa iyo? Sinusubukan ka ng Panginoon sa maliit na halaga, ibigay mo ang para sa Kanya at gagamitin naman ng Diyos para sa kaluwalhatian niya. Amen po ba? So sa pananatili po natin, sa oras na pinagpala tayo ng Panginoon, ibigay naman natin ang para sa Panginoon. Sabi, para sa Panginoon, ibalik para sa Panginoon. Ang para kay Cesar, ibalik para kay Cesar. Ano yung para kay Cesar? Yan po yung buwis dito sa government. So, masyado na pong malalim, malayo na. Ang topic lang po natin ay tahanan. Pero sa ating pong pananatili, sa ating tahanan, pagpapalain ng Diyos ang mga taong nagtatapat sa Kanya. Amen po ba? At sa pagtatapat mo sa Panginoon, sa biyaya at pagpapalang, ipinagkakatiwala sa iyo kapatid. Ibubuhos ng Diyos ng siksik-liglig, umaapaw ang biyaya at pagpapala niya at bubuksan ng Panginoon ang durungawan ng langit para sa iyo. Paano bubuksan? Literal lang magbubukas ang langit, hindi kapatid. Merong mga taong gagamitin para ibalik sa iyo ang blessing, ang ikapo na binigay mo. So sa paanong paraan pa ipinagpapala ng Panginoon? Binibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Magtatanong ka, bakit nagbibigay ng ikapo? Maraming kapamaraanan ng Panginoon para ibalik sa iyo ang biyaya niya. Ang binigay mong ikapo, maraming ginagawa ang Diyos, iniingatan ang pamilya mo. Pinagpapala ang hanap buhay mo.
binubuksan ng Panginoon ang wisdom mo kung ano pa ang mga dapat na gawin sa'yo para matuklasan mo yung mga oportunidad na kikita ka pa. Pero sinusubukan ka ng Diyos kung magiging tapat ka ba, nakatiwala sa biyaya at pagpapala niya. Amen po ba? Yan ang sekreto ng masaganang buhay, ang pag-iikapo. At sa oras na masumpungan mo ang tunay na kapahingahan sa buhay mo, huwag kang lalayo kapatid, kasi nandyan na ang lahat ng riches sa buong mundo. Napakayaman mo kapatid sa oras na masumpungan mo ang Panginoong Jesucristo. Praise God. At sa ating pong konklusyon, hindi sa bahay na sementado, sa bahay kubo, o sa isang lugar na pinupuntahan ng mga tao ang matatawag na tahanan. Ang tunay na tahanan ay ang ating pong sarili. Kapag kasama mo ang Panginoon, hindi mo kailangang mapagod sa paghahanap sa labas ng kung sino-sinong tao pa ang inaasahan mo na magpoprotekta sa iyo at magko-comfort sa iyo. Pero sa oras na pinatuloy mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, sa iyong puso ay tunay ngang natagpuan mo ang tunay na pag-uwi o tinatawag na home. Ang sarili lang natin ang ating kabuuhan at ang tahanan, at ang Diyos na makapangyarihan ang siyang kanlungan at ang tunay na kapayapaan. Amen. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa katagumpayan, Panginoon, ng kapahayagan mo sa buhay at kalakasan, sa buhay na ganap nakaloob mo, Panginoon, sa iyong abang lingkod. Sa kapahayagan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na naluwalhati. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nanood, ang lahat ng nakapakinig, ang lahat, Panginoon, ng inaabot ng aking tingin. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng may karamdaman, na magkaroon po ng kagalingan. Magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan, kapahingahan sa puso't isip ng bawat isa. Ang mga taong nagugulumihanan, ang naghahanap, Panginoon, ng tunay na tahanan sa kanilang buhay, nawa ay masumpungan, Panginoon, ang iyong dakilang kabutihan. Ikaw po ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Ang lahat ng biyaya at pagpapalay nagmumula lang sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, na magkaroon po ng kaliwanagan sa puso't isip, ang lahat, Panginoon, ng inaabot ng tinig na ito. Ang lahat, Panginoon, ng nahihirapan, na wala pong hanap buhay o trabaho, ay maranasan po, Panginoon, ang pagkilos mo. Nabuksan mo, Panginoon, ang oportunidad sa kanilang buhay. Bigyan mo, Panginoon, ng karunungan at kaalaman ang lahat, Panginoon, ng inaabot ng tinig na ito, na masumpungan, Panginoon, ang tunay na kapahingahan sa buhay. Masumpungan ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, na ikaw ang Diyos na buhay na kayang magbago ng tao, ng buhay ng tao. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kapahayagan mo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng taong nakakadaupang palad. Kumaramdaman po nilang palagi ang presence mo, ang kaligtasan na nagmumula sa iyo, at ang kapayapaan, Panginoon. At maraming salamat, O Diyos. Ikaw po ang Diyos na naluwalhati at ang maluwalhati palagi, Panginoon. Gamitin mo ang iyong abang lingkod sa kapanahunan na ito, Panginoon, upang ikaw po ang Diyos na dumakila at makilala, Panginoon, ng lahat ng tao at tumitingin sa pananampalataya ng iyong abang lingkod. Praise God. At inaangkin ko po, Panginoon, na answered prayer na po ako at answered prayer na po kami, Panginoon, ng mga taong nanunood at nakikinig sa mga oras na ito, na ibinigay mo sa amin, Panginoon, ang katagumpayan at ang kapayapaan sa aming buhay. Hallelujah. Ibinabalik ko po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. At basbasan mo, Panginoon, ang panalangin kung ito, Panginoon, at ang kapahayagan mo ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Salamat.